Good morning. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning po Brother Joseph Trinidad. Yan. Sister Adora, good morning. Sister Ana, good morning. Sister Mau, good morning po sa inyo. Tunay nga po, pinagpala na po ang umagang ito. Sabado ng umaga mga kapatid. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan. Purihin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Yan, Sister Josephine Jongko, magandang morning po. Ang ating mga maagang nagising. Yan, purihin ang Panginoon. Brother Christopher Rubio Pinida, magandang umaga po. Glory, hallelujah. Ayan, good morning na po sa lahat mga kapatid. Tunay nga po itong araw na ginawa ng Diyos para tayo po ay magpuri, mawit sa Kanya, at sa lahat, nabigyan siya ng kaluguran sa umagang ito. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Tunay nga ang Diyos po ay naghahanap, no, ng mga mananampalataya na magpupuri sa Kanya. Brother Nilito, Altesa, magandang morning po. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Brother James from Saudi Arabia, good morning po sa iyo. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Minsan pa. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Yes, Lord. Di ako magsasawang purihin ka. Hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Hallelujah, Lord. Laging aawitin
purihin ka, Ama. Tunay nga karapat-dapat kang itaas. Karapat-dapat kang sambahin sa araw na ito. For this is the day that the Lord has made, and I will rejoice and be glad in it, Lord. Thank you, Lord God, minsan pa sa pagising sa amin. Lord, sa pag-iingat sa amin sa magdamag, Lord God. Sinamahan niyo po kami, O God. Katulog kami ng mahimbing at nagising kami ng payapa. Tunay nga ang pagising ay iyo pong, Lord, ang iyo pong plano, Panginoon. Thank you, Lord. Pag-iingat mo sa amin. Sa oras na ito, Ama, minsan pa, lumalapit po kami bilang anak mo, O Diyos, at nagpapasiyasan. Kung meron ka nakitang hindi kaluguran, Panginoon, Lord, we ask for your cleansing power of the blood of Jesus. We ask for thy forgiveness today, Lord. Make us worthy, make us holy. Bigyan, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. With power of your word today. Dalangin ko, Lord, na ito po ay makarana, Lord, makaabot, Lord, sa lahat ng dako ng mundo. Itong aming daily vibrant word, Lord. Gamitin niyo po itong platform na ito, Lord, na maraming mga tao ang siyang makapanood, makarinig, mabago ang kanilang mga buhay, mabago ang kanilang mga pananaw, Panginoon. Matransform po sila dahil ang iyong mga salita ay buhay, Panginoon. Salamat po. Hinahabilin po namin sa iyo ang mga oras na ito. Samahan niyo po kami, Panginoon. Papuri ka namin, pinasalamatan ka namin. Sa iyo lamang, Lord, na papuri, pagluwalhati sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning, good morning. Good morning po, Tatay Erning. Ayan. Good morning sa lahat na. Okay, so ngayon po ay araw ng Sabado, June 29. Napakabilis po ng panahon. Ang ating pong tatalakayin o pag-aaralan sa mga ito, mga kapatid, ay ito po ay talagang very well known. Ito pong mga nangyayaring ito. Suffering, sabi po yung title natin, Suffering can break us or build us. No? Suffering can break us or build us. Yung ating pong teksto ay sa Hebrews chapter 11 verse 39 to 40. Sabi po dito, mga kapatid, all these people earn good reputation because of their faith. No? Yet none of them received all that God had promised. For God had something better in mind for us, so that they would not reach perfection without us. Sabi naman po sa Tagalog, nagkamit ng magandang reputasyon ang lahat ng taong ito dahil sa kanilang pananampalataya, ngunit wala ni isa sa kanila ang tumanggap ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Verse 40, sapagkat ang Diyos ay may isang bagay na mas mabuti para sa atin, upang hindi sila maging perfecte kung wala po ang ating pong Panginoon. Mga kapatid, ito pong Book of Hebrews, no? Kilala natin sa faith chapter, no? At bukod pa doon, ito pong aklat ng Hebreo, mga kapatid, ito po ay isang sulat, no? Ng mga tao o mga patriarch na they suffered, na sila po ay dumanas ng mga matinding pag-uusig. No? Marami po diyan na nabanggit, no? Sila Abraham, diba? Sila Moses, si Samson, diba? Marami po, mga kapatid, na in spite na sa kanilang mga suffering, and yet hindi po sila huminto. Hindi po sila nagdalawang isip na
talikdan yung ating pong Panginoon. Bagkus alam nila na itong mga suffering na ito po ay magiging pundasyon nila. Kasi nakikita nila na yung kanilang vision na may Diyos pong buhay na magliligtas sa kanila. No? Doon sa umpisa, mga kapatid, sila po ay nagtanong, diba? Nag-alinlangan. Dahil yung time na ito po, mga kapatid, sila po ay they are waiting. They are looking for the coming Messiah. Excuse me. Sila po yung mga taong naroon yung kanilang pananampalataya, mga kapatid, na dating ang Panginoon sa tamang oras. Kaya kahit anumang mga suffering, hindi ho sila natinag. Diba mga kapatid? Sila po ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pagtakbo bilang tinawag ng ating pong Panginoon. Iyon po yung Book of Hebrews. Kaya nga babasa natin the previous chapter. Iyon po yung mga talaan ng mga tao na they suffer much and yet hindi po sila huminto, no, mga kapatid. Hindi po sila nagpatinag, bagkus lalo silang nag-persevere dahil alam nila darating ang Messiah. So, tatlong bagay ang ating pong tatalakayin ngayon. Sabi dito, number 1, suffering can break us apart from Christ or build us in Christ. No? Dalawang bagay na pwedeng mangyari sa atin. Pwede tayong maging matatag sa ating pananampalataya sa Panginoon o pwede naman tayong manghina sa ating pong Panginoon. Ang pagdurusa ay maaaring maghiwalay sa atin kay Kristo o bumuo sa atin kay Kristo, mga kapatid. Kaya nga, lagi natin i-aim yung choose life, di ba? Piliin natin yung buhay. Kaya sabi po ni Peter, sa 1 Peter chapter 3 verse 17, for it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. Sapagkat higit na mabuti ang magdusa para sa paggawa ng mabuti, kung iyon ang kalooban ng Diyos, kaysa sa paggawa ng masama. Di ba mga kapatid? Minsan yung suffering natin bilang isang sumusunod kay Kristo, ito po ay nagbibuild sa atin ng ating karakter. Hinuhubog ng Panginoon yung ating karakter. Dahil yung ating pong takbuhin dito po sa mundong ito ay mahaba, mga kapatid. Kaya nga ito yung mga kapatid natin na nauna na, sila po ay nag-persevere sa kabila ng mga suffering, mga kapatid. Kaya sabi po ni Peter, sapagkat higit na mabuti ang pagdurusa para sa paggawa ng mabuti, kung iyon ay ang kalooban ng ating Panginoon. Diba? Kung kalooban ng Diyos, dahil sa iyong suffering ngayon, ay mapapabuti naman ang iyong kalagayan sa darating na panahon, gawin na natin. Kaysa mag-murmur tayo, kaysa mag-complain tayo sa ating pong Panginoon. Di ba, mga kapatid? Napaganda po ito dahil mayroon silang malawak na vision itong mga taong ito, that they are waiting for the perfect time sa pagdating po ng Messiah. Ganun po sa Hebrews 11:25-26, He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Di ba? He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Si Moses po, mas pinili niya, di ba? Pagmalupitan kasama ng mga tao ng Diyos kaysa tamasain ng panandali ang kasiyahan ng kasalanan. Minsan ang tao na babaliktad ito, binabaliktad nila
Di ba? Minsan lang mabuhay. Kailangan magpakasaya na ako sa mundong ito. Maling-mali po. Binabaliktad po nila yung persepsyon ng pamantayan ng Biblia. Si Moses po itinuturing niya ang kahiyaan alang-alang kay Kristo bilang mas higit na halaga kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat umaasa siya sa kanyang gantimpala. Ito po yung mga taong ang lawak, ang layo, yung paningin. Tinitingnan nila yung future, yung darating. Hindi ito yung kasalukuyan, kapatid. Tayo minsan, itong titingnan natin yung kasalukuyan, itong nangyayari sa ating panahon ngayon. Dapat nakatuon tayo doon sa mas malayo na pagtingin, mga kapatid, dahil meron pong gantimpala. Kaya kung titingnan natin yung mga Israelita, no? Hindi sila nakapasok sa promised land. Dahil sila po ay laging nagreklamo. Lagi silang nagmamurmur sa Panginoon. Do pinakita na sa kanila ng Panginoon ng malinaw yung kanilang pupuntahan. Diba? Na napakagandang lugar. Mayaman, diba? Sa mga milk and honey. And yet sila po ay question, nagreklamo sa Panginoon. Minsan ang tao ganon. Yung ayaw umalis doon sa kanyang comfort zone. Diba? Kampante na. Diba? Tandaan natin, mga kapatid, kapag pinapaalis ka ng Panginoon doon sa iyong comfort zone, ibig sabihin, mayroong malinaw na pupuntahan ka, mayroong malinaw na pinapagawa sa iyo ang Panginoon na dapat mong lakaran, na dapat mong tawiran, di ba? Dapat mong tapusin yung takbuhin na ito, mga kapatid. Yan po yung number one. Suffering can break us apart from Christ or build us in Christ. Dapat build us in Christ, mga kapatid. And number two, Jesus is the climax of the shadow of the Old Testament. Titingnan po natin ang Book of Hebrews, mga kapatid. They are longing. They are waiting. Kaya kung ano na lamang po ang ginagawa ng mga tao roon, di ba? The sacrifice, ginagawa nila yung mga ritual, mga kapatid, akala nila yun yung pamantayan, yun yung kapamaraanan para sila po ay maligtas. Diba? Mag-offer ng mga hayop. Pero po, si Kristo po, siya po ang kasukdulan ng mga anino ng lumang tipan. Tinupad po ni Jesus Christ, mga kapatid. Kaya nga sa panahon natin ngayon, hindi natin kailangan mag-over pa ng mga tupa. Pero marami pang mga bansa ngayon ang patuloy na ginagawa ito, mga kapatid. Lalo diyan sa Middle East. Pagdating po ng Ramadan, o di ba? Yung Hajj, yan. Meron po sila diyan na ritual. Sila po ay nag-aalay ng mga tupa na walang mga sakit, di ba? Maiinom na tupa, inaalay po nila. Tanda natin na si Jesus ang kasukdulan ng mga anino ng lumang tipan. Kaya sabi po ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 17, these are the shadow of the things that were to come. Diba? The reality, however, is found in Christ. Yan po ay natupad kay Kristo, mga kapatid. Ang mga ito ay anino ng mga bagay na darating. Ang katotohanan, gayunpaman, ay matatagpuan kay Kristo. Pinulpil po ni Christ, mga kapatid. Lahat ng kanilang mga agam-agam, lahat ng kanilang mga tanong. Nung si Kristo po ay dumating, di ba? Mga kapatid, pinakita niya na siya yung inaantay nilang Misaya. And yet, mga tao, hindi pa rin naniniwala. Marami mga tao na matigas pa rin ang mga puso. Ipinakita na nga sa kanila na si Jesus ay buhay, and yet sila po ay nagbulag-bulagan.
Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kaya nga sabi po ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old self has gone, and behold, the new has come. Dapat may transformation na mangyayari sa iyo, kapatid. Kapag naunawaan mo ang Biblia, hindi po pwedeng hindi ka magbago. Kaya kanina yung binanggit natin, minumod ng Panginoon yung ating karakter. Kasi meron tayong laban, meron tayong battle in this world. Hindi madali ang tinatahak natin, mga kapatid. Ang maganda lang dito, meron tayong vision at meron tayong kakampi na kailanman hindi tayo iiwanan, kailanman hindi tayo pababayaan. Number 3, Jesus is the fulfillment of the promise in the Old Testament. He is the fulfillment of the promise. Sa po yun, mga kapatid. Hindi po kung sino-sino lang dyan. Si Jesus ang katuparan ng pangako sa lumang tipan. No other than Jesus, mga kapatid. Kaya nga, if you have Jesus in your life will never be the same again. I remember, ito po ay nabanggit po ni dating Senator Manny Pacquiao, no? Sabi niya, lahat ng bagay meron siya. Lahat na ng kasayahan, meron siya, nagawa niya, naranasan niya. Pero there is something missing sa kanyang buhay. Kaya nung nakilala niya ang Panginoon, nakatagpo niya ang Panginoon, sabi niya, ito pala yung vacuum, yung empty vacuum na hinahanap ko. Kaya sabi niya, my life is complete. Kasi nga, kapag wala si Kristo sa buhay natin, our life is miserable, mga kapatid. We are lost. We are desperate. Kaya napakahalaga na, mga kapatid, na lagi natin ina-aspire, no? Na lagi nating maranasan yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Yung pangako ng Panginoon sa ating pong buhay, mga kapatid. Don't miss. Huwag natin itong baliwalain o ipagsawalang bahala, mga kapatid. Na minsan, sa maliit na pagsubok, no, ay gumigive up na tayo. Dahil akala natin, wala naman si Jesus. Hindi naman tayo sinasamahan. No, mga kapatid. Tandaan natin, He is doing behind the scene. Di ba? May mga taong nanalangin sa atin. May mga taong nag-i-intercede sa atin. May nagpipray sa atin. Kaya nga, minsan, nagugulat tayo. Pinagaling tayo ng Panginoon. Di ba? Mga kapatid. Nataka tayo. Bakit tayo pinagaling ng Lord? Hindi naman tayo nanalangin. Because may mga taong nananalangin para sa atin, mga kapatid. They are interceding for us. Kaya tayo nagtatagumpay. Kaya nga, mga kapatid, being born again, it is a privilege. Dahil alam natin yung pangako ng Panginoon, mga kapatid. Ano ba ang dapat natin gawin? Ano ba ang dapat natin i-consider gawin sa ating buhay? Number 1, use suffering to move closer to Jesus. Gamitin mong positibo. Yung mga suffering na naranasan mo ngayon, gawin mong positibo. Kaya kita mo yung mga tao ang daming pagsubok. Pansinin nyo yung mga taong napakaraming mga nangyari sa buhay niyang mapapait. Sila po yung mga taong malalakas. Sila po yung mga taong taas noo, taas kamay, na napagtagumpayan nila yung lahat ng mga suffering dahil iyon ang nais ng Diyos para sa ay lumakas sa kanyang panampalataya, mga kapatid. Mga kapatid, use suffering to move closer to God, to Jesus. Huwag tayong maging negatibo. Oh?
Sumakit lang yung ngipin. Sisisihin ang Panginoon. Mga kapatid. Namaga lang yung paa. Sisisihin ng Panginoon. Sisihin mo yung sarili mo. Kumain ka ng mga bawal na pagkain. Diba? Tapos naging dahilan pa para hindi ka makapag-church. Dahil namaga yung paa mo. Pero hindi mo iniisip, yung kinain mo mga bawal, iyon ang naging sanhi. Diba? Mga kapatid. Use suffering to move closer to Jesus. Number 2, cling to Jesus. Finish the race. Keep the faith. Sabi nga po ni Pablo kay Timoteo, I have fought the fight. I have finished the race. I have kept the faith. Di ba? May takbuhin po tayo sa mundong ito, mga kapatid. Kailangan matapos natin yung takbuhin natin dito sa mundong ito. No? Maraming mga Kristiyano na kung kailan sila nakakilala sa Panginoon, kung kailan naranasan nila yung pag-ibig ng Panginoon, kung kailan sila ay pinalaya ng Panginoon doon sa bondage, for a while, then bumalik na naman sila sa dati nilang pagkatao. Dahil mas masarap ang buhay dito sa mundong ito. Diba? Mas masarap yung bisyo. Kaya maraming mga tao ganun eh. Laban, bawi, laban, bawi. No? Pag may pagsubok, babalik sa Panginoon. Pag masaya, babalik dun sa mundo. Kaya tuloy, tumatanda lang ang tao hanggang sa kanyang paglisan, wala siyang na-accomplish, mga kapatid. Bilang isang tunay na Kristiyano, sumusunod kay Kristo, dapat tinatapos natin yung ating takbuhin. Dahil alam natin may laban tayo dito sa mundong ito, mga kapatid. May mga battles na dapat nating harapin, mga kapatid, sa mundong ito. Kung si Jesus 24 hours aktibo, na din po si Satan 24 hours active din po yan. Iniintay lang tayo na makawala doon sa presensya ng Panginoon. Yun lang yung inaantay ni Satanas. Kaya mga kapatid, cling to Jesus. Kumapit ka sa Panginoon. Marubdob yung iyong buhay sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kasi kapag busy ka sa gawain ng Panginoon, walang time si Satanas na kuhanin ang oras mo. Kapatid. Kaya yung mga taong walang ginagawa, yan yung maraming chance na si Satan ay makapasok. Kaya sabi po ng Biblia, an empty mind, ang idle mind is a devil's workshop. Diba? Kapag ang tao lang ginagawa, lagi nakatingin sa kisame, nagbibilang, na dumaraan sa paligid, no? Madalas yan ang inaantay ni Satan, mga kapatid. Kaya ang sabi po ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kumapit kayo sa akin, cling to Jesus, and finish the race, and keep the faith, mga kapatid. Panatiliin mo ang iyong panampalataya. Huwag kang patitinag sa mga nakikita mo sa paligid. And number 3, treasure Jesus despite of our poverty and suffering. Lahat ng bagay may rason. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, may purpose yan, mga kapatid. No? Tandaan natin, hindi ibibigay ng Panginoon lahat ng mga paghihirap o suffering sa buhay natin kung wala siyang layunin. Maaring hinuhubog yung ating karakter. Maaring ang Lord, may nakikita sa atin na hindi tama. Kaya hinuhubog niya tayo para pagdating doon, pag may mga persecution na, pag may mga suffering na dumarating sa buhay natin, handa tayong labanan. Yun po yun, mga kapatid. Kaya dapat positibo, hindi negatibo, yung mga suffering na nangyayari sa buhay natin. Siyempre, ayaw din naman natin yung mga suffering o problema, di ba? Pero minsan, ang Lord nagbibigay siya ng mga bagay na ito para tayo lumakas yung ating panampalataya, mga kapatid. Lalo tayo magkikling kay Jesus. Di ba? Di niyo po ba nanonotice yan? No? Kapag ang tao may mga problema, lumalapit siya sa Panginoon. Di ba?
Pero pag wala siyang mga problema o okay yung buhay niya, walang mga pagsubok, di ba? Minsan nakakalimutan natin ang Panginoon, di ba, mga kapatid? Kaya ang dapat natin gawin is cling to Jesus. Finish the race, kapatid. Keep the faith. Patiliin mo ang iyong panampalataya, mga kapatid. Dahil meron tayong takbuhin dito sa mundong ito. Ayan. So as a question to consider, ito po iiwanan ko sa inyo, why growing in faith and trust in Jesus is our only and best option in the midst of suffering? Bakit ang paglaki at panampalataya at pagtitiwala kay Jesus ang tanging at pinakamahusay na pagpipilian sa gitna ng pagdurusa? Faith and trust, mga kapatid, is the main ingredient, no? Para kapagtagumpayan natin yung mga suffering na nangyayari sa ating buhay. Yan, mga kapatid. Why growing in faith and trust in Jesus is our only and the best option in the middle of suffering. Yan po, mga kapatid, marami pong salamat sa 24 viewers po natin. Yan, Pastor Ani, good morning. Brother Nilito, good morning po sa inyo. Dalangin ko na meron tayong na catch up, na pulutan ng aral sa araw na ito. At baunin natin sa araw na ito, mga kapatid, yung pangako ng Panginoon. Di ba? Na huwag tayong hihinto, no? Tapusin natin yung takbuhin natin at panatilihin natin na tayo ay matatag sa ating pananampalataya. Yun po, marami pong salamat sa bawat isa. Ang dalangin ko sa araw na ito ay matagumpay tayo sa paglakad natin sa maghapon, maging matagumpay yung ating gagawin, matagumpay yung mga ating mga plano sa buhay, ating pamilya matagumpay sa maghapon. At akin pong diadalangin din yung mga kapatid natin na nakaranas ngayon ng mga sakit, karamdaman. Meron po sa ngayon na nakaranas ng mga depression, anxieties, di ba? Ay amin pong dinadalangin sa Panginoon na bigyan po sila ng kalakasan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman. At bigyan ng Panginoon ng pangako, bigyan ng Panginoon ng assurance, katiyakan, na lahat ng bagay na ito ay magkakaroon ng katagumpayan dahil si Jesus ay kasama natin. Maraming pong salamat. Maging sa nagdidiwang ng mga birthday ngayong araw, binabati ko po kayo ng happy birthday. Maging nagdidiwang po ng mga anniversaries, wedding anniversaries, akin pong binabati kayo ng happy anniversaries po sa inyo. Mga kapatid, maraming pong salamat sa araw na ito. Tayo po ay lumakad, tapusin natin yung takbuhin natin, at panatilihin natin ang ating pong panampalataya sa ating pong Panginoon. Yan po, maraming pong salamat. Ito po ang iyong pastor, Agapay, nagsasabi, huwag tayong maghinawa sa paggawa ng kabutihan sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Salamat po, and to God be all the glory. Yan, maraming pong salamat.